Para sa aming opinyon, maaring oo na ipa-abort ng nanay ang kanyang anak kung sakaling mo siya ay ma-rape at maaari din namang hindi. Una, paano nalaman kung masyado pang bata ang nasabing na-rape? Hindi niya pa kayang sustentuhan ang magiging anak niya at wala pa siyang sapat na kaalaman para alagaan ito. Dagdag pa rito, hindi pa handa ang pangangatawan ng isang babaeng teenager o underage dahil maaaring magkaroon ng komplikasyon sa kanyang pagdadalang tao. Pangalawa, ayon sa liberal view, maaaring kontrolin ng isang tao ang kanyang pangangatawan. Pangatlo, pressure sa magulang. Hindi naman lahat ng magulang ay gugustuhin ma-rape ang kanyang anak. Kaya yung mga magulang talaga yung magdidikta sa kanyang anak kung ano yung mangyayari. At sa palagay namin, hindi talaga papayag ang isang magulang na magdalang tao ang kanyang anak at ipagpatuloy ito galing sa rape. Maaari din namang hindi dahil lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. At di rin naman kasalanan ng batang nasa sinapupunan ng isang babaeng na rape na nabuo siya dahil sa aksidente. Pangalawa, sa relihiyon. Kung ikaw ay isang Kristiyano, labag sa kautusan ng Diyos na pumatay. Para sa amin, maaaring oo, maaari din namang hindi. Sa sagot na oo, ay ang karapatan ng isang babae o ng isang ina na mabuhay. Maaari din naman siyang maghanap ng mga alternatibong options or solusyon kagaya na lamang ng adoption. At kung sakaling piliin ng ina na mabuhay ang kanyang anak, sino na lamang ang magkakalinga o mag-aalaga dito? Sa sagot naman ng hindi ay ang karapatan ng isang bata na mabuhay. Mas may karapatan ng ina na mabuhay. Una sa lahat, di naman niya intensyon na patayin ang kanyang anak dahil lang ito sa komplikasyon sa puso. May karapatan din ang kanyang asawa na magdesisyon kung ano ang mas nararapat at mas nakakabuti sa kanyang may bahay. Ayon sa batas, maaari magpalaglag ang isang tao kapag meron itong malubhang sakit o malalang komplikasyon sa kanyang kalusugan. Here are the principles under pro-abortion. First principle is the principle of autonomy. So, may right yung mother na mag-decide kung anong mangyayari sa sarili niyang katawan. Second principle is the Ross ethics. So, may right yung mother na mag-decide ng gagawin niya depende sa situation. For example, nabuntis siya tapos late niya nang na-realize na meron siyang sakit. Meron siyang right na hindi ipagpatuloy yung pagdadalang tao niya kasi pag pinagpatuloy ngayon, hindi lang magkakos yun ng complication sa bata, pati na rin sa sarili niya. Here are the principles under disapproving abortion. First principle is the principle of non-maleficence, the duty to do no harm. According to the Ten Commandments, thou shalt not kill. Meaning, kahit gaano pa kalala yung situation, wala ka pa rin karapatan na pumatay o mag-harm ng isang inosenteng nilalang. The second principle is Raoult's justice. Right ng baby na magkaroon ng freedom to live. The case of violence can be related to a mother-child relationship and abortion in the means of comparing you and the violinist as the mother and the baby in your womb. You being the mother and the violinist being the baby in your womb. The baby's life depends on the nutrition the mother gives. If this nutrition has been cut down, the baby will die. Thus, unplugging or cutting down the device that connects the circulatory system of you and the violinist would kill the violinist if it's not yet the right time for the device to be removed.